pala yung ginamit nilang speaker. Oh. Generic lang. Ayan oh. Mura lang to pag mga ganito, mga generic. Ayan oh. Wala siyang ohms na nakalagay, wala rin siyang watts, wala rin siyang sensitivity kung ilan yung sensitivity niya. Ayan oh, wala oh. Tapos naka dual coil siya. So possible na ano to, 4 ohms. So siguro ito 4 ohms, 4 ohms. Kasi naka dual coil. Yan, siyempre para sigurado kayo, for nyo testerin. Tapos meron siya ditong tweeter, ayan o, tweeter. Tapos meron siyang mid-range. So, di ba? Ayan o, so yung isa nito ay nakakonek sa tweeter. So, yung isa naman nito ay nakakonek sa mid-range kasi nga naka-dual coil siya. Ayan, dual coil. So, yung ginamit nila dito ay generic lang o, ayan. So, kung gusto nyong palitan, pwede naman. Pero yung mga ganitong speaker mga guys, is mataas yung ano nito, sensitivity. Kaya pag nag-DIY kayo ng ganito is malakas to. Malakas kapag ginamit nyo to sa mga D10, D20, D30. Malakas to kasi ito yung mga ganito is malakas at mataas ito sa sensitivity. Yan. So possible na 4 ohms to. So D15. Yan guys, so D15. Yung wiring niya. Yan. So gagamitan natin to ng D30 na amplifier. So ang gagawin natin, hindi natin to pwede i-series na nakaparallel to. Kailangan natin to ikat. Ikat to. So pag kinat natin to, saka lang natin siya ipaparallel dito kapag na-series na natin. Saka na natin siya ipaparallel yung isa nito kung naka-series na. Halimbawa, series natin to, dalawang coil. Pag sineries na natin, saka na natin iparallel to. O aliman dito. Pero ang ipaparallel ko dito guys is itong tweeter. Ito. Kasi itong midrange, ito yung gagamitin natin sa isang output tweeter ng D30. Kasi mas maganda kasi ang bukal kasi kapag naka midrange o midrange ang nilagay mo doon kasi mas maganda ang bukal, labas na labas kasi yung kanyang or litaw na litaw yung kanyang boses. Pero nasa inyo naman 'yon. Pero yun ang gusto kong setup. Pero nasa inyo yung kung ito ang ipaparallel nyo dito sa siniris nyo o kung ito naman ang ipaparallel nyo dito sa siniris nyo. Kasi ang gagawin kasi natin, lalagyan kasi natin to ng crossover or yung dividing network para mas lumabas yung bass nito. Kasi yung bass kasi nito, yung mga ganito kasing generic na speaker is mahina kasi ang bass nito. So ito ay mga instrumental lang kasi ito o malakas lang ito sa vocals. Pero sa bass mahina ito. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng crossover. Yan. So yan guys. So abangan yung setup natin, abangan nyo yung setup ko. So abangan nyo, lalagyan natin to ng amplifier. Dahil wala tayong D50, D50 sana maganda kasi yung D50 nasa 900 watts yun eh. So ayan mga lods, so ang gagawin natin ay i-series natin to para magamit natin sa isang output. Kasi yung paggagamitan natin nitong amplifier is isa lang yung output niya sa mataas na watts. Kasi yung isa na yon is tweeter lang, yung kasama. So hindi siya dual channel. Kaya ang gagawin natin ito para magamit natin siya ng buo. So ang gagawin natin, ikakat natin to. Yan, kasi dalawa to guys oh. Yan, yung kanyang speaker connector dalawa. Kasi yung original kasi na ampli nito is dual channel. So siyempre dahil yun ay talagang nasunog na, pati yung board nun is wala na, kaya ang gagawin natin is try natin sa ibang amplifier para magamit pa rin natin to kasi matagal na sa akin naka-stock to. So ang gagawin natin, yung available natin dito ay D30 kaya ang gagawin natin is i-series natin sila. Kasi hindi natin siya pwede i-parallel dahil magiging 2 ohms lang siya. Malakas naman sana yung 2 ohms kaso delikado naman sa ating amplifier baka kasi uminit at masunog na naman yung board. Kaya ang gagawin natin is series natin siya. So gagawin natin, ikakat natin. Okay. Bakit hindi siya parang magkahaba? Kasi ang gagawin natin, pag naka-series kasi dito yan, gagano natin yung speaker. Para yung kanyang connector is abot pa rin dito. Is tumagos pa rin siya dito. Kasi pagka sinagad natin yung putol, baka hindi na natin maabot. At baka mag-short na yung ating connector. Kaya ang gagawin natin is i-series natin siya. Yan. So, siyempre, dahil ito yung kanyang positive, cut natin. Tapos, ayan. So, ito rin yung positive niya. Ito. So, gagawin natin is negative. Itong negative is mapupunta dito sa positive niya. So, ganun lang guys yung pag-series. Para magamit natin yung buong coil nito. Kasi pag isang connector lang guys, is hindi natin magagamit ang buong coil nito. So, connect natin dito sa kanyang positive. Yan, ganito lang guys yung series. Si-series lang natin para magamit natin yung dalawang coil niya. Kasi yung gagamitin kasi nating amplifier is mono yun. Nakamono lang siya. Kaya yung channel output na isa nun, na pinaglalagyan ng mataas na watts is gagawin natin para magamit yung dual coil nito is isi-series natin. Okay. So, ang gagawin natin guys, alin man sa dalawa ito ang ating isi-series. Pero, siguro ito na lang siguro guys. Punasan lang natin. Punasan lang natin kasi madumi. Okay. So, siguro, ito na lang siguro ang ipaparallel natin dito.
para magamit pa rin natin itong isa. Ito, siguro ito na lang siguro ipaparallel. Tapos itong tweeter, ito na lang siguro yung ilalagay natin doon sa isang output niya. Yan. So, ang gagawin natin guys, itong mid-range ay ipaparallel natin siya dito. Pwede naman siya ihinang dito guys. Ayan, pwede naman siya ihinang dito. Yan. Ihinang siya dito. Pero dahil sa meron siyang ito, meron siyang wire pa, ang gagawin natin is ipaparallel natin siya dito sa yan. Safe to guys gamitin, safe na ano to, safe na wiring to. Kasi pagka parallel to hindi yan safe kasi delikado sa ating D30. Yan. So ang gagawin natin, ito yung negative, tapos ito yung positive. So, ito yung parallel. Yan. Siniris muna natin siya, saka natin to ipaparallel. So safe naman to kasi may ano to, may capacitor. Safe yan. Pag walang capacitor, possible masusunog yan guys. Para magamit kasi natin to pareho. So ang mangyari, magiging ano siya, two-way with series and parallel connection. Yun ang magiging ano niya, setup niya. Yan. Okay, tapos negative, dito rin guys sa negative. Ayan. Okay? Ito yung negative niya. O, di ba? O, dito na tayo magkabit. O, dito na sa negative. Series and then parallel. Huwag niyo kakalimutan guys, no, kapag nagpa-parallel kayo ng mga mid-range sa Twitter. Kapag ang amplifier na kung walang dividing network is lagyan niyo ng capacitor para safe. Tapos lagyan natin ng tape. Huwag niyo kakalimutan guys, no, yung tape, pwede naman kayo gumamit ng mga adhesive tape. Kaso nga lang, siyempre, ang pangit lang sa adhesive tape kasi ang adhesive tape kasi is naka-ano yun, fix. Gagamitan mo ng heater o kaya lighter para mag-fix siya. Ang tape kasi, pag tinanggal mo yung tape, halimbawa, magbabaklas ka ulit nito, tatanggalin mo lang yung tape. Yung electrical tape. Pag naka-adhesive kasi, fix na kasi yun eh. Babaklasin mo na naman ulit yun. Mahirap kasi baklasin yun kapag naka-adhesive tape. Pero, kung fix naman yung gawa mo, huwag mo nang tanggalin. Kasi mga ganito guys, mga possible kasi ito na ito ay temporary lang naman na wiring. Kaya siguro, pag nagkaroon tayo ng medyo mataas na wattage is, subukan din natin to sa iba. Kasi D30 lang kasing gamit natin. So yan guys, ang susunod natin na hakbang is lalagyan na natin siya ng speaker connector. Ito. Yan, ito medyo mahaba kaya hindi ko siya sinagad kanina kasi baka kasi kapusin tayo. Okay lang tong isa guys na maiksi kasi di naman natin ito gagamitin. Kasi ang gagawin natin ito is dito naman to sa dito naman to sa kanyang Twitter. Yan. So ito na lang gagamitin natin sa Twitter kasi nakalagay naman kasi doon TSP. So lagyan natin ng Twitter. So ito ipaparallel natin siya dito. So dahil ipaparallel natin siya, ang gagawin naman natin is babalatan naman natin to yung kanyang connector. Yan. So ganito lang guys. Kung gusto niyo gawing parang mala 3-way yung dating ng inyong mono, is ganito lang yung gagawin nyo. Tapos siyempre, itong kanyang positive, ilalagay natin siya dito sa positive. Ayan. So pwede naman natin guys dito ipaparallel, pero pareho lang naman yan siya eh. Kasi kung dito lang naman, maghihinang pa tayo. So may bakante naman, doon lang din naman yan galing siya. Ayan o, doon naman siya, dito rin naman siya nanggaling. Ayan. So dito na lang din tayo mag-tap. So siyempre, ito positive. Dito rin yan siya sa positive. Gusto nyo ihinang, kung gusto nyo pang magastos pa ng kuryente, okay naman. Pero sa akin hindi ko na ihinang yan. So ang gagawin lang natin is mga ano lang naman to, temporary, pinakita ko lang sa inyo guys. No? Temporary. So, ang gagawin natin, yung isa naman is, yung negative is dito rin naman sa negative. Ayan. Malupit ang tunog nito guys. Di kayo papahiya. Tunog nito kahit yung ano mo, kahit yung amplifier mo ay mumurahin lang. Di ka papahiya sa tunog nito kasi yung mga ganitong setup talaga is napakaganda nito. Yan. Tapos higpitan lang natin para maganda yung daloy. Hindi maluwag yung daloy ng currency. Yan. At so ayan na guys, kapag nakabit nyo na, ayan lahat na. So inuulit ko guys, no, lagi ko inuulit sa inyo. Naka-series to kasi naka-dual coil kasi pagka parallel lang gagamitin natin is possible na masunog yung ating ampli. Tapos ang gagawin natin para magamit natin yung dalawang coil nito is isi-series natin para balance yung kanyang tunog. Tapos naka-parallel siya sa kanyang connector at naka-parallel din siya sa kanyang mid-range. Pero itong dalawa ay naka-series. Si-series mo muna siya, tapos saka mo ipaparallel yung connector at saka ipaparallel mo din siya mid-range as negative positive. So ayan na. So pwede nyo naman ihinang dito. So siyempre dahil yung wire is galing din naman dito, so dito na lang natin itatap. Ayan guys, no. So ayan. So next natin ay yung kanyang tweeter. Ayan. Siyempre yung tweeter ito. Ang gagawin naman natin guys is meron pa tayo ditong isang connector. Ito naman gagamitin natin sa isang output na tweeter. Yan. Kasi mono lang yung ating amplifier. So mamaya guys, makikita nyo kung gaano kaganda to. Paparinig ko sa inyo guys ang tunog. Wag kayong magkakamali guys, no? Negative positive lang yan. Paparallel natin siya dito. So siyempre, pula sa pula, itim sa itim. Ganun na guys. So di ba, hindi nasayang yung connector.
Hindi nasayang mo yung kanyang speaker connector. Nagamit natin lahat. So wala tayong na-bypass na speaker. Nagamit natin lahat. Diba? So ganun yun lang guys. Yung wiring. So ayun guys, so ito try na natin gamit natin tong D30. So pakita ko sa inyo guys yung diskarte ko kapag may D30 ako or mga D10 amplifier ko. Ganito yung ginagawa ko guys. Oh. Ayan. Ayan. Kung makita nyo parang ano siya no? Parang bagong D30 siya. Kasi ito guys, itong mga knob na to ay nasa Siki to, sa mga Siki to. Kaya kung may mga sirang Siki kayo diyan na mga amplifier, is huwag nyo itatapon yung knob kasi magagamit nyo. At saka hindi talaga ako nagtatapon guys ng mga amplifier ng mga sirang Siki kasi pinipisahan ko yun. Tapos itong knob niya ay magagamit natin. Kaya tingnan nyo, ito yung volume sa gitna. Ayan, oh, ganda, no? Oh, pakaangas. Ganda guys, no? Oh, parang hindi siya D30 pag nakaganyan siya, oh. Oh, di ba? Pero pag ginanyan siya, ayan, oh. So, pinalitan lang natin siya ng knob. Ayan, oh. So, ito yung malaking, ano, volume. Ito yung sa power switch ng, ano, ng ZK. Tapos, ito yung sa mga knob niya, yung volume and treble. Tapos, ito yung sa mga tweeter at bass. Ayan, ito. O, di ba guys? So, kaya kayo kung may mga ZK amplifier kayo, huwag niyo tapon yung knob. Kasi magagamit niyo yan. Pwede niyo ipalit sa mga D10 nyo, D20, D30, o D50. Mas bagay ito guys sa ano, bagay ito sa D50. Yun. Kasi yung D50 na yun, hindi ako nagkakamali, parang gold yun eh. Ang kulay nun. Yan guys, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? So, ang gagawin natin guys, yung dalawang connector na to, yan oh, dalawa, is ilagay natin sa, ito yung malaki, yung kulay blue, dito yan. Ito yan guys, oh. Sana. Ito yan guys. Oh, itong kulay blue na isa, ito yung dito yung sa malaki. So, pag na on natin to, possible tututog na rin to. Ayan, so siyempre, connect na natin. Ayan guys, oh, dito lang naman, hindi naman kayo nagkakamali. Blue lang yan. Ayan oh, blue lang yan guys, oh. Ayan oh. Ayan. Yan, okay. Tapos guys, make sure dapat mahigpit. Dapat siksik na siksik. Tapos guys, yung Twitter, ito na yung gamit nating Twitter. O, di ba? So, dito naman siya sa TSP. Ayan. Ayan, so okay na. Ayan, so ito yung sa Twitter at ito naman yung sa dito sa ating low. Ayan. So, nangyari guys, para na siyang naka three-way. Pero mono lang siya. Pero alam niyo ba guys, yung D30 na to ay pwede natin to lagyan ng mga ano, multiple speaker. Pwede natin tong gawing dalawa. Pwede rin naman natin gawing dalawa yung midrange at pwede natin gawing dalawa yung tweeter. Possible yan guys. Basta gamit lang kayo ng crossover. So next time guys, tuturo ko sa inyo yan. Yan. Kaya yung iba, yung nag-DIY ng mga pang-video kay ginagamit nila yun guys. So wag lang kayo magkakalimot guys no ng crossover no para kahit papaano safe yung inyong mga amplifier. Yan. So, ayan guys. So, testing na muna natin bago natin siya i-fix. Testing muna natin siya. So, tapos siyempre, balik natin muna siya pansamantala. Yan. Yun. Bukan natin. Tapos, power natin guys. Bluetooth mode. Ayan o. Lakas o. Ganda o, lakas o. Tapos, siyempre, lagyan natin ng music. Ayan guys, gamit natin yung kanyang mid-range at gamit natin yung kanyang ano, tweeter. So, yun lang yung ano guys, no, yung wiring natin, no. So, taas natin. So, next time guys, isubukan natin to sa crossover. Yan guys. So, next time guys, subukan natin to na may crossover. O subukan natin to na may dividing network. Ganda guys, ang lakas. Lakas oh. Oh, 'di ba? So, mono lang kasi to guys. Kaya hindi nasayang yung ating Twitter at saka midrange. So, tumunog pa rin silang dalawa. Parallel, series to parallel. Tapos, parallel na siya. Ayan. Okay. Ganda guys, natunog. Pwede na tayo mag-video kay dito.